Nakapanood ka na ba ng isang superstar na biglang naglaho ang buong future sa harapan mo mismo? Ilang taon lang ang nakakalipas, si Ja Morant ay hindi lang basta star. Siya sana ang future face ng NBA. Definitely, Ja Morant is a future face of the league. Yung mangiti niya, akala mo sa kanya yung buong liga. Bawat arena nagwawala tuwing nahahawakan niya yung bola. There's an unpredictability that Ja brings to the table that is just unlike anyone else in the sport right now. Ganito ang feeling bawat moment. Pero ngayon, ayon sa mga league executives, meron na raw siyang negative value. At the moment, hindi nga siya nakakapaglaro. At ang mas malala, walang team na may gusto sa kanya. This right here is a warning. Like, hey, teams do not want you. So, anong nangyari? Paano biglang nawala ang isang $200 million na superstar in just a few short years? Ito ay kwento ng self-destruction kung paano nawala kay Ja Morant ang lahat. Pagpasok niya sa liga, parang Hollywood movie yung kwento ni Ja. Siya yung unranked high school kid from South Carolina na sobrang aggressive umatake sa rim. Day 1 pa lang, maglaro siya. Akala mo may gustong tapusin na karir. Bawat drive niya sa basket, parang countdown bago may mangyaring kabaliwan. I mean, yung tao literal na parang may jetpack sa paa na kayang lumipad sa ere. Morant. Oh! A jawbreaker! Hindi lang basta pumupuntos si Ja, sumasabog siya sa court. Pagsapit ng year 3 niya, nag-a-average na siya ng 27 points a night. Hindi lang yan pang All-Star, pang All-NBA yan. Naging must-see TV talaga siya. Pick and roll, Morant. Oh! My word! Holy cow! Kung ano si Curry nung nagsisimula yung 3-point revolution, kung ano si Kobe nung panahon ng 40-point streaks niya, ganyan katindi si Ja nung 2022. Yung flashiness niya, yung explosiveness, yung me against the world energy niya. Bawat gabi parang big event. May unpredictability si Ja na halos wala sa ibang naglalaro. Gusto ng lahat maging parang Ja. Global icon na sana siya in the making. Avery Bradley with the deflection against Bang! Oh my God! What an incredible block! Hindi lang din naman siya. Yung 2022 Grizzlies, humakot ng 56 wins at nag-finish bilang second seed sa West. Yes, number 2 seed sa sobrang competitive na Western Conference. Naunggusan pa nila yung Warriors ni Curry, Mavs ni Doncic at Nuggets ni Jokic. Ja's style of play is giving this young core in the Grizzlies confidence, attitude, toughness. It's how he's constantly attacking the basket. Out of nowhere, tahimik na nakabuo ang Memphis ng isa sa pinakadelikadong young cores sa buong liga. Kumpleto recados para sa isang future dynasty. I mean, may sharpshooter na malapit ng maging all-star, isang defensive player of the year, at isang palaban na forward na gumagawa ng dirty work at hustle plays na nagpapanalo ng games. It was the perfect supporting cast. Lahat ng kailangan mo para makabuo ng contender. At sa team na to, hindi lang basta nananalo ang Memphis. Ginagawa nila ito na may swagger, asaran, at playstyle na ikinabuwisit ng mga mas matatandang teams sa liga. Malakas mang trash talk ang mga Miron na to. Sumasayaw pa sa mga post-game interviews at wala silang pakialam kung sino ang ma-offend nila. They wanted all the smoke. At gustong-gusto to ng NBA at ng buong basketball world. Hindi nagtagal, nagbago ang usapan mula sa kaya ba ng Memphis sumabay. Naging kailan sila magte-take over. At ang sentro ng lahat ng ito ay walang iba kundi si Ja Morant. 360 spin and a finish! How ridiculous is that? Pabor ang lahat sa gusto ng NBA. Ngayong patanda na sina Curry, LeBron at KD. Kailangan ng liga ng bagong mukha para sa susunod na dekada at pasok si Ja sa lahat ng kategorya. Ja Morant be the face of the league? Yes, he can, and yes, he will become. Nung mga oras na yun, untouchable siya. Walang kumukwestiyon sa kanya. Humahakot ng stats, nananalo ng games, nagpapa-sold out ng jerseys, at pinupuno ang mga arena. The human highlight reel, the human earthquake, the most dangerous man in the air. Kahit anong itawag mo sa kanya, Ja was him. Binigay na ng Memphis sa kanya ang susi ng buong franchise. Habang ang liga naman hinahanda na ang corona para sa kanya. Sa edad na 23, hawak na niya ang NBA.
O at least, yun ang akala nating lahat. Sa sports, ine-expect natin na babagsak din ang mga idol natin. Hindi dahil gusto natin silang matalo, kundi dahil ganun na isusulat ang pinakamagandang kwento. Ay hindi diretsong akyat. Ang perpektong storyline, nagsisimula yan sa greatness, fall, redemption, tapos babalik ng mas matindi pa. 3 taon na hindi makalusot si Jordan sa Bad Boy Pistons. Hanggang sa nagawa niya at kinontrol niya ang buong 90s. Si Steph Curry noon kilala bilang guard na may glass ankles na laging injured. Hanggang sa bumalik siya at naging greatest shooter of all time. Nag-clash sina Kobe at Shaq, nasira yung partnership nila. Tapos binuo ulit ni Kobe yung legacy niya by winning nang wala si Shaq. Pinatunayan niyang kaya niyang maging number 1 guy at mag-back-to-back titles. Yan yung script na paborito nating lahat. Greatness, fall, personal demons, at redemption. Kaya, nung unang lumabas yung mga crack sa career ni Ja, akala ng karamihan part 2 lang to ng hero's journey niya. Making sure that he's right in the mental place to get back with his team and get back to work and doing the things that he loves and the things that we want to see him do. Kaso ang problema, itong mga cracks na to, hindi lumabas sa box score o sa win-loss record. Lumabas to sa mga headlines. At hindi nagtagal, lumala yung mga issues kaya nag-alala na ang lahat. Nag-flex si Ja Morant ng baril sa isang Instagram live video kaya nakakuha siya ng 8-game suspension without pay noong March 2023. Pero sa karamihan sa atin, iisa lang ang inisip natin pagkatapos ng issue na yun. Maaayos din niya yan, matututo siya, makakabawi yan. 23 years old pa lang naman siya. Handa tayong maniwala na part lang to ng story arc ni Ja, isang rough patch na magpapaganda pa lalo sa legendary comeback niya. It's about making sure that he's right in the mental place to get back with his team and get back to work and doing the things that he loves and the things that we want to see him do. Kaso, naulit na naman, may lumabas uling second video na nagpo-post siya hawak ang baril. Pinatawan si Morant ng matinding 25-game suspension bago magsimula ang 2023-2024 season. Unlucky for Ja, may nagbago sa kwento niya ngayon. Umatras ang mga sponsors. Hindi na ibinibili ng mga magulang ng jersey ang mga anak nila. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin mula sa si Ja ang future. Naging sinasayang ba ni Ja ang career niya? This is an accountability moment. In 2 years, you could possibly find yourself out of the NBA. Sa huli, natanggap na natin na baka hindi na magbago ang kwento. At itong kawalan niya ng evolution, kitang-kita rin sa loob ng court. Sa isang liga kung saan priority ang shooting at half-court efficiency, hindi na-develop ang reliable 3-point shot ni Ja. Mataas pa rin ang turnovers niya at mas mababa ang efficiency kumpara sa inaasahan mo sa ganyang klaseng talent. But what did you see from Ja Morant, Blake? I didn't love what I saw from Ja Morant tonight. That to me is a very bad sign and it's something that has to change. At dahil nakadepende ng sobra ang offensive identity niya sa explosiveness, mas matindi ang tama ng mga injuries. Yung ganyang playstyle, puro bilis, talon at risk. Sobrang lupit na plan A yan. Pero hindi pwedeng yan lang ang diskarte mo forever. Tanungin mo pa si Russell Westbrook, o kaya si John Wall, o si Derrick Rose. Kapag wala kang plan B, mag-a-adjust ang depensa. Tapos, nung nagpatong-patong na yung mga suspensions at injuries niya, nawala na yung takot ng liga sa kanya. At ganun lang kabilis, nawala ang aura ni Ja. Get this same joy right now that we used to sing from you? No. Why not? Ang NBA, parang buhay lang din, walang sinasanto, hindi naghihintay kahit kanino. I mean, habang injured si Ja, inagaw na ni Anthony Edwards ang spotlight. At habang suspended siya, pumasok na si Victor Wembanyama sa liga. At kapag lumipat na yung spotlight ng NBA, bihira na yung bumalik sa'yo. Napansin to ng Memphis at gumawa sila ng mabigat na desisyon. Naalala nyo pa ba yung Young Grizzlies core na kina-excite ng lahat? Well, basag na sila ngayon. Naunang na-trade si Dillon Brooks. Si Desmond Bane na-trade sa Orlando nung summer ng 2025. At a couple of weeks ago, si Jaren Jackson Jr., former Defensive Player of the Year, pinadala na sa Utah. Pati yung coach na nasa likod ng pag-angat ni Morant nung una, sibak na din. Malinaw na may bagong direksyon ang Memphis, isang full rebuild, bagong young coach na may bagong sistema. At may malinaw na mensahe, mag-adjust ka o maiiwan ka. At si Ja, ayun, nasa roster pa rin, pero tagapanood na lang sa bench.
habang yung franchise na dati niyang pag-aari nagmo-move on na nang wala siya. Kailan ka ba huling nakapanood ng matinding highlight ni Ja? Kailan huling naging main topic sa isang major podcast ang pag-dominate niya? Kailan huling naging masaya ang usapan tungkol sa kanya? Honestly, tuwing nasa TV siya, medyo awkward na at cringe. The outside may be wrong, but from the outside, it didn't look like you had your usual energy tonight. Go ask the coaching staff why. Okay. You feel like you should play more? Go ask the coaching staff. Should I play more or not? Si Ja ngayon parang awkward na tira-tira na lang mula sa nakaraang era. At kapag nakikita mo ang pangalan niya sa headlines, hindi na para sa magandang balita. Recently, after ng asaran galing sa bench habang may game, si Klay Thompson, na kilalang tahimik at kalmadong player, ang nagsalita ng matagal nang nasa isip nating lahat. He's been running his mouth for a long time. It's funny you run your mouth when you're on the bench. It's kind of been the whole story of his career so far. We all want to see him out there and do his best, but he's just been letting a lot of stuff get in the way of that. We need that in the NBA. We need our best players to be out there. And when you're a star, it comes with a great responsibility. I hate to see that go to waste. Ang huling pako sa kabaong dumating nung trade deadline. Nung inexplain ni Brian Windhorst sa ESPN kung paano natingnan ng mga executives si Ja. When I say Ja Morant has no value, I don't even think that's accurate. I think he has what they call in the league negative value. Teams were not willing to take Ja unless the Grizzlies also added draft compensation. Isipin mo yun ng mabuti. Negative value para sa isang 26-year-old na dating all-NBA guard na nasa prime pa naman sana niya. Ito yung mismong player na tinatawag nating future face of the league. Tapos ngayon, ang usapan, kukunin lang namin siya kung babayaran nyo kami ng picks. Sobrang laking 180-degree turn nun. Mula sa pagiging face of the league candidate, naging mag-attach kayo ng picks kung gusto nyong saluhin namin yung kontrata niya sa loob lang ng ilang taon. Hindi naman highlights ang tinitingnan ng mga front office. Ang ini-evaluate nila ay availability, stability, trajectory, at risk. At iisa lang ang tanong nila, worth it ba yung talent niya para sa dalang sakit sa ulo? So far, mukhang hindi ang sagot. Kapag nanonood ang mga executives sa laro ni Ja na nangyari sa less than 50% ng mga games niya this season, ang nakikita nila ay yung mga pilit na drive sa loob ng traffic, mga tamad na pasa habang nakatingin sa sahig, mga early shot clock pull-up threes, kawalan ng off-ball movement at mga lapses sa depensa sa mga crucial stretches. Ngayon, may mga fans pa rin na naniniwalang parating na yung redemption arc ni Ja. Baka nga, sobrang gifted pa rin naman talaga nung tao. Pero ang malungkot na katotohanan sa NBA, hindi sapat ang talent lang. Tanungin niyo pa si Ben Simmons. Pinakita niya sa buong mundo na mahalaga ang availability, mahalaga ang growth, at mahalaga ang stability. Lalo na kung hindi lang ito basta bad stretch, kundi naging pattern na. Dahil ito ang realidad ng sitwasyon. Hindi tumigil yung mga pagkakamali niya, hindi nag-evolve yung laro niya, at patuloy na naiipon yung mga injuries niya. At kung wala ka sa loob ng court, o mas maingay pa ang usapan sa labas kaysa sa laro mo, lilipat ang spotlight sa iba at magiging yesterday's news ka na lang. Hindi ito hate video para kay Ja Morant. Actually, kabaligtaran pa nga. Frustration to kasi sobrang konti lang ng mga players na nabigyan ng ganitong katinding talent, ganitong attention, at ganitong kalaking buwelo para maging the guy. Lahat tayo nagkakamali, pati mga idol natin nagkakamali. Yung mga greats, bumabagsak din, hinaharap ang mga sarili nila, nag-a-adjust ng laro at habits, tapos bumabangon ulit. Pero so far, hindi ganyan ang sinusunod na script ng kwento ni Ja. Imbes na hero's journey, mas nagmumukha itong warning. At kung may isang bagay man na pinatutunayan nito, ito yun. Huwag na huwag mong hahayaan na umakyat sa ulo mo ang kasikatan. Huwag mong isipin na porke sobrang galing mo, hindi na applicable sa'yo ang mga rules. Dahil parang sa buhay lang din, laging nagmo-move on ang NBA. Laging makakahanap ng bago ang mga fans. At yung liga na dati binuo para sa'yo, makakalimutan ka rin. Remember your roots.